Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Andrea K. Miranda at ang aking kasama ay si Binibining Kit Cyril Turintira at ang aming ulat ay patungkol sa ugnayan ng wika at kultura. Ngayong araw, tatalakayin natin ang wika at kultura. Napaloob dito sa wika at kultura ay ang wika at pamumuhay, wika at paniniwala at wika at ideolohiya. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang wika. Wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit natin sa pang-araw-araw na gawain. Ang halimbawa nito ay ang pakikipag-usap natin sa ating kapwa-tao. Mayroon tayong iba't ibang wika sa ating bansa. Ito ay ang Tagalog, Cebuano, Kapampangan, Pangasinense, Ilocano, Bicol, Hiligaynon, Waray, at iba pa. Samantala, ang kulturang Pilipino naman ay pinaniniwalaang minanapan natin sa ating mga ninuno. Halimbawa nito ang pagmamano, bayanihan, pagdiriwang ng Kapaskuhan, pagharana sa iniibig, sayaw ng mga katutubo, pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan, at ipinapakita ang mga katutubong kasuotan, katulad ng Barong Tagalog, Pilipiniana, at iba pa. Bilang isang Pilipino, taas noo kong ipinagmamalaki ang kulturang Pilipino. Ngayon, simulan na natin kung ano nga ba ang ugnayan ng wika at kultura. Wika ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng ating kultura. Wika ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kultura. Sa tulong ng wika ay mas napapaunlad ang kultura dahil hindi magkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa kung walang wikang magiging medyum ng komunikasyon ng mga taong kabilang dito. Sa tulong ng wika, nagkakaisa at nagkakaunawaan ang mga tao. Wika at kultura sa susunod na mga henerasyon. Epektibong naipamamana ang kultura sa mga susunod na henerasyon sa tulong ng wika. Palang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Kit Cyril Turintira at ang aking iuulat ay tungkol naman sa wika at pamumuhay. Paano nga ba natin nagagamit ang mga wika sa pamumuhay? Gamit din ito sa pagkikipagtransaksyon sa iba't ibang mga tao. Ito ang naging unang kasangkapan ng tao sa pagpapahayag at kaisipan at damdamin. Hindi maaaring mawala ang wika sa pamumuhay ng bawat tao sa mundo. Ito ang nagsisilbing tulay sa pakikipagkomunikasyon, pagpapahayag ng saloobin, mga impormasyon na ginagamit hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, din ang mga malalaking grupo o organisasyon upang makipag-ugnayan wika at paniniwala. Ang wika ay masistemang balangkas na ginagamit sa pagpapahayag ng kuro-kuro, damdamin at sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan upang magkaunawaan ang lahat. Mayroong mga iba't ibang paniniwala ang wika. Ng Choryang Bawwaw. Ang wika ay nagmula sa panggaya ng mga sinaunang tao sa mga tunog na nililikan ng mga hayop, tulad na lamang ng aso at pusa, pato at ang baka. Dalawang teorya naman ay ang teoryang dingdong. Ang wika ay nagmula sa paggagaya ng mga dahilan ng mga sinaunang tao sa mga tunog ng kalikasan. Teoryang Tararabumdiay. Nagsimula ang wika sa mga tunog na nalilikha ng mga ritual ng mga sinaunang tao, ritual sa pangangaso, pagtatanim, pagpapaanak at iba pang gawain. Teoryang Pupu. Ang wika ay nagmula raw sa mga salitang namutawi sa mga bibig ng sinaunang tao nang makaramdam sila ng masidhing damdamin tulad ng saya, galit, sakit, lungkot, sarap at iba pa. Teoryang Yuhihu.
Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bunga di umano ng kanyang puwersang pisikal. Halimbawa nito ay ang bagong panganak, teoryang Tata. Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao ng kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay magsalita. Halimbawa nito ay ang pagpapaalam gamit ang iyong kamay. Tore ng Babel. Ang teoryang ito ay hango sa Biblia na makikita sa aklat ng Genesis chapter 11 verse 1 to 8. Ayon dito, sinasabing may iisang wika lamang ang ginagamit ng mundo, dahilan upang ang lahat ng tao ay magkakaintindihan sa isa't isa. Naging mapangahas at maambisyoso ang tao, binuo nila ang Tore ng Babel sa paghahanda na maabot ang langit at mahigitan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dadako naman tayo sa wika at ideolohiya. May 3 uri ang ideolohiya. Una, ang ideolohiyang pangkabuhayan. Nakasentro ito sa mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati ng mga kayamanan para sa mga mamamayan. Napaloob dito ang mga karapatang makapagnegosyo, mamasukan, makapagpatayo ng unyon at magwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa. Ideolohiyang pampulitika. Nakasentro ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Ito ay ang mga pangunahing prinsipyong politiko at batayan ng kapangyarihang pampulitikal. Karapatan ng bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon at saloobin. Pangatlo, ideolohiyang panlipunan. Tumutukoy ito sa pagkapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Yan lamang po at maraming salamat. Ako nga po pala si Binibining Andrea K. Miranda at ang aking kasama ay si Binibining Kit Cyril Turintira at mapagpalang araw sa ating lahat.